Ayun nga, ngayong April 9, so last Thursday, nagkaroon ng mga meetings yung FIA officials, yung in charge ng mga regulation changes with different teams. Naging unifying issue yung safety, especially nung nangyari kay Oli Bearman sa Japan, na doon talaga nila nakita yung epekto ng super clipping and then clipping na walang control yung mga drivers. They don't know kung kailan magki-clip yung makina nila, ibig sabihin mawawala ng 50% ng power na galing ng MGU, yung battery. And because of that, may mga changes na gagawin yung FIA, and then I think buong April magsisimulate yung mga teams just to, get data from all these changes. Yung mga simulation na ganyan, pre, sa kanya-kanya mga headquarters nila, gano'n. Yes, once they receive yung mga final decisions about sa mga further changes para ma-improve yung safety as well as yung entertainment value ng racing, ma-maintain pa rin nila yung overtaking and close racing gaps. Doon na magsisimula yung simulation for the teams to get data. So, I am assuming na lahat ng mga drivers, lahat ng mga engineers busy ngayong April. Pwera sa dalawang drivers. Sino? Yung dalawa nasa France, dun sa Paul Ricard circuit, nag-GT racing. Sino? Mang Max? Si Mang Max, tsaka si Rich Boy Lance. Si Papa Lance! They don't bother na dun sa mga regulations na sige, kayo na bahala mag-simulate, kayo na bahala. Pero baka sila, above standards sila tol. So yung FIA are making, parang changing the standards, especially dun sa, yun nga, sa safety. Medyo critical, crucial tong changes na to dahil dun sa recent incident. Sabi nyo, di ba, pag nag-clipping or super clipping, walang parang warning o walang indication sa mga nasa likod or to any drivers, di ba? Parang nasa team lang, makakaalam lang. Clipping pwede sa orders ng team. May tanong ako dyan. So yung nangyari kay Bearman, tinuturo siyang safety issue na ang dahilan is yung regulation nga, yung deployment, yung mga clipping na ganyan. So ang nangyari kay Bearman ba nun, parang dahil biglang bumagal yung nasa harap niya, kaya siya umiwas. Yes. Safety concern siya kasi so parang ang dating nun para siyang binrake check ni Colapinto. Pero hindi naman binrake check syempre, pero dangerous parang nga yun kasi unintentional. kasi usually sobrang bilis na lang lahat. Hindi safe pag biglang bumagal talaga yung nasa harap mo kasi usually nguso-tunguso yan di ba? Yeah. F1 karera yan so hindi pwede yung dumistansya ka. Syempre kainan ng distansya yan so hanggat makalapit ka, lalapit ka talaga. Kung biglang bumagal ng gusto, so para kang binrake check. So talagang delikado. It's either bumunggo ka sa puwet ni Colapinto o umiwas ka. At sa sobrang bilis nga nung iwas na yun, daos-dos, tuloy-tuloy sa 50 pader, Gs. boy. Yeah. Ito nga yung talagang pinaglalaban ng mga drivers. Tama ka, paring Chad, na you are confident enough na kapag sa mga flat out section, talagang flat out kayo lahat. There is no reason for one driver na bumagal. Kasi nagkakarera kayo Yeah. Talagang pabilisan. Pero kung may isang driver dyan na biglang naubusan ng electrical power, tapos biglang bumagal yung kotse, talagang magugulat ka na kapag ikaw yung nasa likod, na parang ba't siya bumagal? Ba't parang biglang nag-blink yung kanyang indicators na mag-charge siya? Talagang iiwas ka. Yung nangyari kay Oli Bearman, nangyari siya dun sa narrow section ng S-curve dun sa Japan. Wala siyang ibang pupuntahan kundi doon sa labas ng track. Excursion siya doon hanggang sa tuloy-tuloy na nga sa gravel. Kaya nga, parang split second din kasi yun tol. Di ba? Parang very crucial sa kanila yung split second decisions. Tapos yung reaction time din nila, malaking factor din yun. So kapag nakita nilang, oops, change of speed, tapos hindi sila makaka-react na maayos. Yung calculation ba nila, maapektuhan na. Kaya it would lead to such incidents. Yung biglang pagbagal ni Colapinto nun, halos parang na rin para talagang pumreno sa harap mo Kung hindi ka iiwas doon, salpok ka din kay Colapinto sa puwet niya. Yes. Isa sa mga nakakatakot na racetrack na pwedeng mangyari to is sa Spa, dun sa Rydillion. Kasi blind yun Blind na pataas. Hindi mo kita yung nasa harap mo pagdating sa part ng track. Tapos bigla ka nilang magugulat, andyan na pala sa harap. Surprise yun oo. Kasi, di ba, dun sa may Radion paakyat, hindi mo alam kung ano nangyayari dun pag akyat mo nung hill di ba? So pag bumagal, it's a surprise! Bulaga. May kotse sa harap mo, lipad kayo pareho. Yari.